red plus green, tapos coral red plus green, and then pink plus green. At pagkatapos, add yellow green. So, yan yung mga complementary colors guys na ginagamit kong shading sa mga green na color. So, ngayon, explain ko sa inyo kung paano siya gamitin ng pagkasunod-sunod. Una, for the base tone, gumamit kayo ng red para sa mga dark area or sa mga dark shading. Ang gawin nyo guys, red yung gamitin nyo for the dark shading. Tapos, yung paunti-unting lights na gamitin mo na yung coral red for the light shading. Tapos, yung pinaka-light, yung pink, before kayo gumamit ng green or yellow green. Napakaganda kasing effect guys yung mangyayari pag gumagamit ka ng complementary color sa shading mo. Example sa green, tapos i-undertone mo siya ng red. Napakaganda ng result pag yung green guys, pinatungan mo siya, yung red, pinatungan mo siya ng green. Napakaganda ng result niya lalo na sa mga shadow or sa dark area. Di mo na kailangan gumamit ng black para ma-achieve yun. At kung gagamit ka naman ng black guys, napakapangit ng effect pag yung gamitin mo or green yung base tone tapos papatungan mo lang ng dark para mag-dark shade siya. Kung ikumpara mo siya sa red yung base tone mo tapos lagyan mo ng green, napakaganda ng effect niya guys. Pag crayon yung medium nyo guys, makaka-relate talaga kayo sa sinasabi ko. Kasi sa crayon guys, pag mag-drawing ako or mag-shading ako ng green or green na object, ang option ko lang na kulay ay green tapos yellow green and then white na. So napakahirap siyang i-shade ng pa-smooth ba. So nakakatulong sa akin yung complementary color para mapunan yung mga area na mahirapan akong ipa-shade siya. So ilan lang yan guys sa mga idea or technique ko na ginagamit sa mga shading lalo na pag crayon yung gamit ko. So kung meron pa kayong gustong matutunan guys all about shading or color combination, i-comment lang dyan sa comment section below at gagawa natin to agad ng part 2. At abangan nyo bukas guys kasi yan namang nasa ibaba yung kukulayan natin. So yun lang siguro sa video na ito.